Ngayon, sa madaling salita, tinukoy na ng mga investigador ng Monaco kung sino ang nag-utos ng tangkang pagpatay sa Ukrainian na oligarkang si Yermolayev. Lumaganap sa kanluraning media ang insidente sa Monaco dahil sangkot ang isang Ukrainian oligarka. Naniniwala ang investigador sa Monaco na posibleng sangkot ang serbisyo sa seguridad ng Ukraine sa pagpapasabog sa pamilya ng oligarkang si Vadim Yermolayev na pinatawan ng mga parusa. Bagamat dati ay iniugnay ng media ang insidenteng ito sa operasyon ng mga call center sa Dnipro. Dahil dito ilang buwan na ang nakalipas ay naaresto sa Cyprus ang anak ni Yermolayev na si Artur, base sa kahilingan ng Interpol, na maaaring itinuro niya ang kanyang mga kasabwat sa Europa. Si Yermolayev Jr. ay nakatanggap ng sinuspindeng sentensya dahil sa pakikipagtulungan niya sa investigasyon. Sa kabilang banda, binibigyang diin ng mga European media na posibleng ang nasa likod ng tangkang pagpatay kay Yermolayev ay ang FSB ng Russia, ang federal na serbisyo sa seguridad. Ang totoo, ang anak mismo ni Yermolayev ang itinuturing na may-ari ng network ng mga mapanlinlang na call center na nagtatrabaho para sa Russia. 5 buwan bago nito, may isa pang negosyante na pinatay sa Bali na konektado rin sa parehong negosyo. At noong Oktubre ng nakaraang taon, sinabi ni Direktor ng FSB Alexander Bortnikov na mayroong mahigit 120 call center sa teritoryo ng Ukraine na di umano'y pinanganggasiwaan ng SBU at sandatahang lakas ng Ukraine. At noong bisperas, mismong mga call center sa Dnipro ang inatake ng mga Russian drone at nangako si Bortnikov na maghihigante. Kaya siguradong kailangang imbestigahan ito. Sige, isa-isahin natin ang lahat. Una, ipapaalala ko muna ang kabuuang sitwasyon ng mga nangyayari. Noong ika-29 ng Hunyo, bandang alas 9 ng gabi ayon sa lokal na oras, nagkaroon ng pagsabog malapit sa isang bahay sa Monaco. Nakuna ng CCTV camera ang sandali kung kailan inilagay ang backpack na may pampasabog sa pundasyon ng gusali. Ang pinaghihinalaan na nasa video ay tumawid sa hangganan ng Monaco na naglalakad at nagtago sa isang lugar sa Pransya. Sa pagsabog, nasugatan ng isang lalaki, babae at 13 anyos na binatilyo na posibleng kamag-anak ng magkapareha. Iniulat ng punong piskal ng Monaco na si Stefan Tibo na Martes ng umaga na sugatan sina Yermolayev at ang kanyang kapareha sa pagsabog at malubha ang pinsala ng babae. Walang nalalaman ang pulisya tungkol sa anumang banta laban kay Yermolayev. Si Yermolayev ay yumaman sa timog silangang lungsod ng Dnipro, Ukraine noong magugulong panahong pagkatapos ng Soviet. Karamihan sa negosyo niya ay sa real estate at sa isang punto ay kabilang siya sa pinakamayayamang Ukrainian. At alam mo, nagustuhan ko kung paano inilarawan ang Dnipro ngayon sa CNN. Si Pito. Bago ang digmaan, kilala ang Dnipro bilang marangyang kabisera ng yaman at karangyaan, kung saan malabo ang linya sa pagitan ng lokal na opisyal at kriminal na elemento. Kilala rin ang lungsod sa masiglang komunidad ng mga Hudyo kung saan naging kilala at aktibong miyembro si Yermolayev. Umalis si Yermolayev sa kanyang bayan at tinalikuran ang pagkamamamayan ng Ukraine noong 2011. Ang 58 taong gulang na oligarko at politiko ay kasalukuyang mamamayan ng Cyprus bagamat dati siyang nanirahan sa Monaco. Kaya naman, nananatiling hindi malinaw hanggang sa huli ang motibo ng tangkang pagpatay. Si Yermolayev ay tila walang malinaw na ugnayan sa digmaan sa Ukraine, pero yon ay mga halatang ugnayan lang. Noong Disyembre 2023, pinatawan siya ng Kiev ng sanksyon dahil sa pagpapatakbo ng negosyo sa Crimea na sinakop ng Russia. Gayunpaman, ang anak ni Yermolayev, si Artur Yermolayev, ay kilalang personalidad sa krimen sa Ukraine. Naaresto siya sa Cyprus ngayong tagsibol dahil sa paratang na siya ang organizer ng malakihang panlilinlang, partikular na mga call center na yon. Kalaunan, siya ay na-extradite sa Estonia kung saan noong Abril ay napatunayang nagkasala siya sa panlilinlang na may napakalaking halaga. Batay sa mga dokumento ng korte, inamin ni Artur Yermolayev na nagkasala siya sa pagbuo at pagpapatakbo ng isang scam sa teleponyo. Ibig sabihin mga call center na nagpapanggap ng mga peking oportunidad sa pamumuhunan at nagnakaw ng humigit kumulang 100 milyong euro mula sa mga biktima mula sa iba't ibang bansa sa Europa mula 2019 hanggang 2022. Sa Estonia pa lang, niloko na ni Yermolayev at mga kasabwat niya ang mga tao ng halos 5 tuldok, 5 milyong euro.
Nahusgahan siya ng 5 taon na pagkakakulong pero nakipagkasundo siya sa investigasyon kung saan siya ay na-deport mula sa Estonia matapos lamang maglingkod ng 4 na buwan sa kanyang sentensya. Nagbayad siya ng 8.5 milyon na multa at sinagot ang gastos sa kanyang extradition pabalik sa Estonia. At ayon sa mga ulat ng Estonian media, pagkatapos nito ay na-deport siya sa Israel kung saan malamang ay naroroon siya ngayon. Bago siya umalis, nabunyag daw sa investigasyon ang mga kasabot niyang Europeanong politiko at pinag-aaralan ang bersyon na ang nasa likod ng tangkang pagpatay kay Yermolayev ay isang internasyonal na kriminal na sindikato. Ibig sabihin, ang mga kasabot niya, mga kasama niya na maaring isinumbong niya talaga sa investigasyon kaya siya pinalaya. Lumabas ang impormasyon na naniniwala ang mga investigador sa Monaco na maaaring sangkot ang security service ng Ukraine sa pambobomba sa pamilya ng Ukrainyanong oligarka na si Vadim Yermolayev na may parusa. Dati, iniugmay ng media ang insidente sa call center operation sa Dnipro. Kaya ilang buwan na ang nakalipas ay naaresto sa Cyprus si Artur, anak ni Yermolayev ayon sa hiling ng Interpol. Isinulat ito ng pahayagang Le Figaro. Nagbigay na ng komento ang Kyiv authorities tungkol sa insidente 2 araw nang nakalipas. Tiniyak nila na naroon ang mga diplomat ng Ukraine sa lugar ng tangkang pag-atake sa pamilyang may lahing Ukrainian. Sinusuri rin ng ahensya ang pagkakakilanlan ng mga biktima at kung may pagkamamamayang Ukrainian sila. Kahapon, sinabi ng pakalahatang taga-usig ng Monaco na si Stefan Thibault na patuloy nilang hinahabol ang hindi pa kilalang salarin. Umasa sila ron na mahuhuli nila ito sa lalong madaling panahon. Samantala, lumabas sa mga media na maaring nagtungo na sa Italia ang tumatakas, ngunit hindi ito kinumpirma ng prosekusyon at hindi rin nila sinasabi kung may kasabwat o organizer siya. Ibig sabihin, baka wala na silang balita sa kanya. Ngayon, babanggitin ko ang CP mula sa Le Figaro na ginagamit ng maraming Russian propagandista. Narito ang CP. Ang pangunahing bersyon na tinitingnan ng mga investigador ay, ito ay isang operasyon na inorganisa ng serbisyo ng seguridad ng Ukraine. Ang pag-ataking ito ay posibleng babala kay Yermolayev at doon na ito nagkatapos. Wala nang ibang argumento na sumusuporta sa ideyang SBU ang nasa likod ng tangkang pagpatay. Samantala, iniulat ng ahensya ng balita na posibleng ibang ahensya ng paniniktik ang nasa likod ng tangkang pagpatay kay Yermolayev. Ito ay ang Federal Security Service ng Russian Federation, FSB. Ang totoo, ang mga call center sa Dnipro ay aktibong niloloko at kinukuha ng pera ang mga Ruso, lalo na ang mga mababangis na Russian na mananakop. Nagbanta si FSB Chief Bortnikov ng paghihiganti dahil dito. Ang nasugatan nung Lunes sa pagsabog sa Monaco na si Vadim Yermolayev ay may ilang kwento na nag-uugnay sa kanya sa Russia. Una, inakusahan siya sa Ukraine ng pagpapatuloy ng negosyo sa Crimea matapos ang aneksasyon at pagbabayad ng daan-daang milyong rublo sa budget ng Russia. Pangalawa, ang kanyang anak ay sinasabing may-ari ng network na mapanlinlang na call center para sa Russia. 5 buwan bago nito, may napatay ding ibang negosyante sa Bali na iniugnay din sa parehong negosyo ng mga call center sa Dnipro. Ngayon, itinatampok ng Russian propaganda ang kaugnayan ni Yermolayev sa mga call center. Pag-aari ni Yermolayev ang isang negosyo ng alak sa Crimea at pagkatapos i-aneksa ng Russia ang Tangway, ang kanyang kumpanyang Alev Vinal ay basta na lang hinati sa Ukrainian at Russian na bahagi. Ang kumpanyang Alev Vinal Crimea ay isang bagong sangay at ang kaugnay na paggawaan ng alak ni Yermolayev na burlyo ay paulit-ulit na nakatanggap ng mga pautang sa Russia pagkatapos ng aneksasyon na nagpapatunay na nagpatuloy si Yermolayev sa pagtatrabaho doon. Dagdag pa, natapos ng mga kumpanya ni Yermolayev ang hindi bababa sa 4 na kontrata sa mga institusyon ng gobyerno ng Russia na halos 140 milyong rubles ang halaga. Sa huli, noong Disyembre 2023 lamang, ibig sabihin ay halos 10 taon na ang lumipas, nagpatupad si Volodymyr Zelensky ng mga parusa laban kay Yermolayev dahil mismo sa kanyang mga aktibidad sa teritoryo ng Crimea. At noon tinantiya ng mga investigador na sa panahon ng okupasyon ng Crimea, si Yermolayev ay nagbayad ng halos 500 milyon rubles na buwis sa kaban ng Russia.
Bukod dito, mula nang ma-annex ang Crimea, hindi bababa sa 8 beses bumisita si Yermolayev sa Russia hanggang Disyembre 2018 ayon sa leak na datos. Itinanggi ni Yermolayev na may negosyo o pag-ari siya sa Crimea at iginiit na nawala na lahat ng kanyang ari-arian doon matapos ang annexation. Ayon kay Yermolayev, ninakaw ng mga sundalong Ruso mula sa kanyang kumpanya ang mga kagamitan na nagkakahalaga ng 23 milyong euro at winasak na isang missile strike ang kanyang eroplano na Gulfstream J, 150. May iba pang negosyo ang pamilya Yermolayev, mga ilegal na call center. Maaring konektado ang pagsabog sa operasyon ng mga call center sa Dnipro. Sinulat ito ng Ukrainska Pravda ayon sa kanilang mga source. Ang anak ng milyonaryo, si Artur Yermolayev, ang namumuno sa network ng mahigit 50 ilegal na call center. Tulad ng nabanggit ko, noong Abril hinatulan siya ng korte sa Estonia ng probation dahil sa paratang ng pag-organisa ng phone scam na nagkakahalaga ng 100 milyong euro. Nakaka-interes dahil bago pa ang tangkang pagpatay, sinimulan ng mga pro-gobyernong Russian media na tawagin si Yermolayev Sr. bilang may-ari ng mga mapanlinlang na call center. Ipinahayag ng mga propagandista na ang mga mapanlinlang na call center mula Dnipro na niloloko ang mga Russian ay naging malaking problema sa panahon ng digmaan dahil milyon-milyon ang kanilang naloloko mula sa mga mababangis na Russian. Noong Oktubre ng nakaraang taon, sinabi ni Direktor ng FSB, Alexander Bortnikov, na mayroong mahigit 120 ganitong call center sa teritoryo ng Ukraine na di umano'y pinangangasiwaan ng mga serbisyo ng seguridad at sandatahang lakas ng Ukraine. At noong nakaraang linggo, iniulat na ang Z-channel na Rybar na malapit sa Russian Ministry of Defense na noong Setyembre ilang Russian drone ang umatake pa nga sa isa sa mga call center na ito sa Dnipro. Ang punto, niloloko at kinukuhanan ng pera ng mga call center sa Dnipro, pati mga Russian okupante na binabayaran para sa digmaan laban sa Ukraine. Sa madaling salita, sa Dnipro, totoong nakukuha nila ang malalaking halaga ng pera mula sa bulsa ng mga hindi pag-aanong sibilisadong mga Russian na ito. Ngayon, iniugnay ng mga tao online ang tangkang pagpatay kay Yermolayev sa Monaco sa isang halos kaparehong insidente. Paalala lang, noong Pebrero, nalaman ng lahat ang tungkol sa malupit na pagpatay sa Bali sa isang Ukrainian na si Ihor Komarov na iniugnay din sa mga call center. Ilang media ang nagulat na posibleng mga taga-Chechnya ang nasa likod ng pagdukot kay Komarov. Pero gusto kong sabihin na ang kwento tungkol kay Komarov sa Bali ay napapalibutan ng malabong mga detalye na hanggang ngayon ay hindi pa rin nabubuo bilang isang malinaw na larawan. Sa huli, inuulit ko, ang tunay na nag-utos at gumawa ng tangkang pagpatay kay Yermolayev ay matutukoy lang ng investigasyon.